Pamagat po ng ating pag-aaralan sa gabi pong ito, why are prayers unanswered? Bakit nga po ba minsan ay parang hindi sinasagot ni Lord ang ating mga panalangin? Parang teksto po na pinagkunan ko sa pag-aaral po natin sa gabi ito is mabasa po natin sa aklat ng Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Mari po ba tayong sandaling tumayo mga kapatid bilang paggalang po sa salita ng Diyos? In Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Verse 6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, lahat ng pangangailangan nyo sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Maraming salamat mga kapatid, makaupo na po tayo. Mga kapatid, sa talata pong ito, pinapakita po sa atin ni Apostol Pablo na ang panalangin daw po is parehong utos at pinagmumulan ng kapayapaan. Ano po, mababasa po natin dito na yung as we pray sa ating pananalangin, hindi lang siya utos, pinagmumulan din daw po siya ng peace or ng kapayapaan. And syempre po, alam natin na kapag utos, dapat sundin. Yan, itong utos mong ito po yung uri ng utos mga kapatid, na kapag sinunod po natin, hindi yung nag-utos ang makikinabang, kundi tayo na sumunod. Di ba po kasi, lahat po tayo marahil naranasan natin nag-utos sa kapatid, sa mas nakakabata, sa anak. Di ba pag inutusan natin sila, minsan ang benefit tayo na nag-utos. Pero po, sa utos mong ito po yung uri ng utos na tayo na sumusunod ang makikinabang. Marahil lahat po tayo ay nakakaranas nito. Na tila po ba tahimik ang ating Diyos sa ating mga ipinapanalangin? Nasubukan niyo na po ba yun? Meron kayong prayer mula nung nanampalataya tayo sa Panginoon. Kagaya ko po, sobrang dami ko nang pinag-pray sa Lord. Mga bagay, material things, hanggang sa lumalago, mga spiritual. Pero sobrang dami kong pinalangin sa Panginoon. Nagtataka rin ako, Lord, parang, Lord, bingi ka ba? Lord, natutulog ka po ba? Minsan may mga ganun times. Pag-aralan po natin, hindi po ganun ang Diyos. Hindi po siya bingi. Hindi rin po siya tulog. Ano po, gusto lamang po ng ating Panginoon, ng ating Diyos na ituwid muna ang ating mga puso o ayusin muna ang ating mga puso bago niya ibigay ang ating mga ipinapanalangin. Kagaya nga po na sinasabi dito sa salita ng ating Panginoon, sa aklat ng unang Juan chapter 5 verse 14, basahin po natin ito, ang katiyakan na mayroon tayo sa pagkipag-ugnayan natin sa Diyos, na kung humingi tayo ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, dinidinig niya tayo. Malinaw po sinabi ng ating Panginoon, kapag tayo daw po ay humingi ng ayon sa kanyang kalooban, dinidinig niya tayo. Isa po ito sa pinakamahalagang requirements. Tingnan po natin, mag-i-assess natin yung mga prayer natin dati na hindi tinutugon ng Lord. Yung prayer ko ba noon naka-align sa kalooban ng Panginoon or hindi? Kasi doon pa lang, kung hindi siya naka-align sa kalooban ng Panginoon, kaya yung nakauna, tingnan natin na, Lord, yung prayer ko po ba ayon sa iyong kalooban? Kasi kapag ayon sa kalooban ng Panginoon, ito po ay didinggin niya. Pero, hindi po automatic na kapag ayon sa kalooban niya, didinggin niya kaagad. Ito po yung mga dahilan kung bakit tila ang ating mga panalangin ay parang hindi pinapakinggan ng ating Panginoon. Kasi po ito po lagi natin tatandaan mga kapatid. The purpose of prayer is not to change God's will, but to align our hearts and desires with His will. Yung po yung purpose ng prayer. Hindi po layunin ng prayer na baguhin ang kalooban ng ating Diyos. Hindi upang i-align ang atin pong mga puso at hangarin sa Kanyang kalooban para sa atin. And sabi po dito, the purpose of prayer is not to convince God to do what we want, but a way for God to shape our hearts to want what He wants for us. As we pray, mula doon sa sabi natin, Lord, ito yung gusto kong lakaran. Sabi ng Lord, dito ka lumakad. As we pray, natututo tayo na inaalay na pala ng Panginoon, binabago niya yung puso natin, yung gusto ng Lord, ginugusto na rin natin, at doon na po tayo lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon. Ano po ba yung mga biblical na kadahilanan kung bakit hindi po sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin? Kagaya po ng pamagat natin kanina, why our prayers are answered? Bakit nga po ba minsan ay tila hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin? Tingnan po natin mula sa salita ng Diyos ang mga biblical na kadahilanan kung bakit nga po ba nananatiling walang sagot ang ating mga panalangin at ito po, at kung paano po natin ito maisasaayos. Point number 1 po, prayers are unanswered when we ask the wrong way. Ang ating pong panalangin ay hindi tinutugon ng ating Diyos kapag mali ang paraan ng ating paghingi. Santiago chapter 4 verse 3, at kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili nyong kasiyahan. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po obligadong tagutin ng Diyos ang ating mga makasariling panalangin. Dahil ang ating panalangin po ay dapat nakaayon sa kalooban ng ating Diyos at hindi
sa sarili nating kalooban. Tandaan po natin na ang ating mga maling motibo ang humahadlang sa pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Di po yung halimbawa ng prayer na mali ang motibo. Lord, sana i-bless mo po ako ng sobra-sobra para ma-share at mapagpala ko rin po ang iyong iglesia. Kung sa unang tingin, parang tama at maayos naman po yung motibo ng panalangin ito. Di po ba mga kapatid? Pero ito po ang tanong, bakit kailangan pa pong padaanin sa atin? Kung pwede namang sa church na mismo, idiretso ng ating Panginoon ang pagpapala. Kasi kung kapakanan po talaga ng church ang ating iniisip, pwede pong ganito lang ang maging prayer natin. Lord, sana i-bless mo po mga kapatid ko sa pananampalataya para mas lalo pa pong mapagpala at matugunan ang mga pangangailangan ng iyong iglesia. Kasi kapag ganito na po ang prayer natin, siguradong tama na po ang motibo natin na hindi na po natin ginagamit ang church para itago ang mga mali o makasali nating motibo. Kaya check po natin ang mga prayer natin mga kapatid. Tama pa po ba ang ating mga motibo? O baka ginagamit na lang po natin ang salitang church sa ating mga panalangin para lang maitago ang ating pong mga makasariling hangarin. Ngunit hindi lamang po maling motibo ang humahadlang mga kapatid sa ating panalangin, kundi maging ang kalagayan po ng ating mga puso sa harapan ng ating Diyos. Ito po ang ikalawang dahilan kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. When there is sin in the heart. Kalawa, kapag may kasalanang itinatago sa ating mga puso. Salmo chapter 66 verse 18, kung hindi ko ipinahayag sa Panginoon ang aking mga kasalanan, hindi niya sana ako pakikinggan. Hindi po pinapahayag na kasalanan ang humahadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang dalisay na puso po ay kailangan para sa mabisang pananalangin po. Hindi po tinutukoy nito na perfect life. Hindi po perfection. Hindi sinless life. Kundi nais ng Panginoon na bago tayo manalangin, talagang maghingi tayo ng tawad sa Panginoon. Ito po yung mga halimbawa ng mga kasalanan, mga kapatid. Examples of sin that hindered the Lord from answering our prayers. Mga halimbawa ng kasalanan na naging hadlang upang tugunin ni Lord ang ating mga panalangin. Number one, when we refuse to forgive others. Malinaw na sinasabi ng Biblia, sinabi ng Panginoon, anak, magpatawad ka. Basahin po natin, Marcos chapter 11, verse 25 to 26. Kapag nananalangin kayo, patawarin niyo muna ang mga nagkakasala sa inyo, upang patawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ng iba, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa langit. An unforgiving heart blocks God's forgiveness and blessing. Nais ng Panginoon na magpatawad tayo. Huwag nating hintayin na humingi sila ng tawad, tayo mismo ang magpatawad sa kanila. Kasi ang pagpapatawad hindi para sa kanila, kundi sa atin po mismo. Ikalawa po, when we are proud and self-reliant. Lucas chapter 18 verse 11 to 14. Ito po yung kwento ng Pariseyo at maniningil ng buwis. Ang Pariseyo ay tumayo at nanalangin ng ganito, O Diyos, proud pa siya, sabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi ako katulad ng ibang tao. Maganda na sana yung prayer niya nung simula kasi nag-aayuno daw siya, nag-iika po siya, gumagawa siya ng mabuti. Maganda yung prayer niya, pero yung dulo dinugtungan niya. Lumabas yung laman ng kanyang puso. Sabi niya, Lord, salamat kasi hindi ako kagaya ng ibang tao. Meron siyang tinutukoy specifically yung maniningil ng buwis. Hindi kagaya ng maniningil ng buwis, nasa labasan siya ng templo, di siya makatingin sa langit, dinididiba ng sarili, O Diyos ko, kahabagan mo ako na isang makasalanan. Huwag tayong gumaya dun sa isang Pariseyo na ang taas ang tingin niya sa sarili niya at ang baba ng tingin niya sa mga makasalanan. Number 3 po, when we neglect the poor and the needy. Proverbs 21:13, ang taong nagbibingi-bingihan sa daing ng may hirap ay hindi rin diringgin kapag siya'y dumaing. Ignoring others' need can make God ignore our prayers. Kaapat po, when we cherish idols in our hearts. Ezekiel chapter 14 verse 3, mga anak ng tao, dinala ng mga Israelita sa kanilang puso ang mga Diyos-Diyosan nila at inilagay ang mga ito bilang hadlang sa kanilang sarili sa harap ko. Kaya dapat ko pa bang sagutin ang mga taong ito? Idolatry. Anything we love more than God blocks His response. Ang ikatlong dahilan po tayo. Di ba po yung point number 1 natin kanina? Why are prayers unanswered when we ask the wrong way? Pag mali ang motibo. Number 2, when there is sin in the heart. Pag merong kasalanan sa ating mga puso. Ikatlo, when we doubt God's word. Santiago chapter 1 verse 6 to 7. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na itinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon. Mga kapatid, ang pagdududa po ay tanda ng kakulangan ng pagtitiwala sa ating Diyos. Ngunit ang pananampalataya po ang daan. Ito po yung susi upang masagot ang ating mga panalangin. Ang taong pabago-bago ang isip ay hindi makakatanggap ng anuman mula sa Diyos. Ito po halimbawa ulit ng prayer. For example, meron kayong exam. Lord, sana pumasa po ako sa exam
Ganun yung prayer mo, tapos ilang minuto lang yung lumipas, nag-pray ka ulit. Pero Lord, kaya ko po ba talaga makapasa, Lord? Parang imposible yata na makapasa ako, di ba? Nag-pray ka sa Lord na makapangyarihan, naghingi ka ng karunungan, tapos maya-maya nagda-doubt ka na, Lord, makakapasa ba talaga ako? Sabi ng Santiago, huwag umasa ang sino man, ang gantong pananampalataya, huwag umasa makakatanggap sa ating Panginoon. Ngunit subalit mga kapatid, ang pananampalataya po ay dapat ipakita sa tapat na panalangin. Hindi sa paulit-ulit at walang saysay ng mga salita. Ikaapat po, because of vain repetition, ang ating panalangin ay hindi tinutugon ng Diyos kapag ang ating panalangin ay paulit-ulit. Basahin po natin kung ibig sabihin yan. Mateo chapter 6 verse 7, at kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na walang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila isasagutin sila ng Diyos kapag mahaba ang kanilang panalangin. Ang panalangin po ay hindi tungkol sa formula. Mas pinapahalagan po ng Diyos ang katapatan kaysa sa mahabang panalangin, ngunit mapag. Kunwari, ang panalangin po na galing sa puso ay mas naririnig ng Diyos kaysa po doon sa sinaulo lang ng mga panalangin. Noong pong panahon ng ating Panginoong Hesus, marami pong mga hintil, maraming mga preseyo, ang nananalangin ng paulit-ulit o parang ritual na lamang. Akala nila mas madidinig sila ng Diyos kapag mahaba o maganda ang pananalita nila. Ngunit tinuro po ng ating Panginoong Hesus na ang ating pong Diyos ay hindi naantig sa dami ng salita, kundi sa katapatan ng ating mga puso. Point number 5 po tayo. Prayers are not answered when we disobey God's word. Ang ating pong panalangin hindi tinutugon ng Diyos kapag tayo hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Basahin po natin Kawikaan 28:9, ang taong hindi sumusunod sa kautusan, kahit panalangin niya ay kasusuklaman ng Diyos. Ang taong sinasadyang hindi sumunod o binabaliwala ang utos ng Diyos ay nagpapakita ng pusong matigas at mapaghimagsik. Ang salitang Hebreo po na ginamit dyan is, ang kahulugan dyan sa word na kasuklam-suklam ay para ilarawan ang mga bagay na labis na kinamumuhian ng ating Diyos. Ibig sabihin, kahit maganda po yung prayer natin, kahit mahaba yung prayer natin, kung ang puso naman po natin ay ayaw magpasakop sa kalooban ng Diyos, ituturing niya tayong ang ating mga panalangin bilang karumal-dumal at walang kabuluhan. Ang ating pong pagsuway sa kanyang salita ay ginagawang hipokrito ang ating mga panalangin. For example, nagpipray tayo, di ba? Sa mga magulang, di ba? Yung anak mo, sinasabihan ka ng anak mo, Daddy or Mommy, I love you, or Mama, mahal kita. Tapos, inutusan mo, maghugas ka, iligpit mo yung higaan mo, hindi sumusunod. Hindi valid yung sinabi niya mahal kita. Hindi mo papahalagan yung sinabi niya mahal kita kasi mapapakita ng anak mo na mahal ka niya kapag sumusunod siya sa utos mo. Ganoon din po sa atin ang ating Diyos. Hindi po sapat sa gusto ng Lord, sabihin natin vocally, Lord, why I love you, pero mas gugustuhin ng Lord na di man tayo vocal, pero as we obey sa ating buhay, tayo nakikitaan ng Panginoon ng pagsunod, pagpapatawad, pagbabahagi ng kanyang mga salita. Yun ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. At sa huli po, mga kapatid, bilang pang-anim na puntos, kahit sa loob ng ating pong tahanan, ang ating pag-uugali po ay nakaka-apekto rin sa ating mga panalangin. Point number 6, because of improper behavior in marriage. 1 Peter chapter 3 verse 7, kayong mga lalaki, pakitunguhan nyo ng maayos ang inyong asawa. Pakitunguhan nyo sila na may pag-unawa dahil sila'y mas mahina at igalang nyo sila dahil kapareho yung tatanggap ng buhay na walang hanggang kaloob ng Diyos. Kung hindi diringgin ng Diyos ang inyong panalangin. Inaasahan po ng Diyos ang pagkakaisa at paggalang sa relasyon na dapat po natin tratuhin. Ng mag-asawa ang isa't isa na may pag-unawa at karangalan. Ang sira pong relasyon ay humahadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Bago po tayo manalangin sa ating Ama sa Langit, mag-prayer check po muna tayo mga kapatid. Prayer check tayo. Tingnan natin, Lord, tama po ba talaga ang motibo ko sa mga pinapanalangin ko? Na Lord, alam mo Lord, wala na po ba talaga akong kasalang tinatago sa puso ko? Hindi nais ng Panginoon na perfect life kasi lahat tayo magkakasala. Hindi tayo magiging sinless, but nais ng Panginoon sa ating pananatili sa Kanya tayo maging sinless, mabawasan. And number 3, kung tingnan natin, Lord, buo ba yung pananampalataya ko sa iyo? Or patapos kong manalangin, pag-uwi ko sa bahay, or maya-maya, nagdududa na ako. Ika-4, kung buong puso po tayo nanalangin, mahalaga po yung relationship sa ating panalangin. Sa 5, kung nasusunod na po ba natin ang utos ng ating Diyos? Tingnan po natin lagi na, Lord, may mga utos ka bang pinapagawa sa akin, pero pilit kong tinatakbuhan, ayaw kong gawin? Panghuli, kung maayos po ang ating relasyon sa ating mga kapwa. Kapag ang ating pong panalangin ay nakaayon na rin sa kanyang kalooban, mararanasan na po natin ang tugon mula sa ating Diyos Ama na nasa langit. Dahil ang ating Diyos po ay handang makinig muli. Ang tanong lamang po ay ganito, tayo po ba, handa na po ba tayo magpakumbaba at magpabago upang muling tugunin ng Diyos ang ating mga panalangin?